Ayan, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bottom Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Virgo, alamin natin kung ano ang mga dapat ninyong malaman, anong mga kapalaran ninyo pagdating sa inyong kapirahan, love life, kalusugan, trabaho, pamilya, ayan, sa iba pang aspeto na yung buhay, no? Now, paalala lang, Virgo, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Virgo, at iwan yung hindi. Alright. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ano mga dapat malaman ng ating Virgo sa ngayon? Uy, Virgo, Ten of Pentacles. Okay. Mukhang may makukuha kang malaking pera. Tingnan natin. Four of Swords. Two of Wands. Page of Swords. Ace of Swords. Six of Pentacles. Okay, I feel like this is a confirmation, Virgo. Sa mga Virgo natin dyan na matagal nang gustong inaasam na either mabayaran nila yung utang nila or mababayaran sila. Mukhang mababayaran na kayo ng utang. Nitong first quarter of the year. First quarter of the year is January, February, March. So around, I feel like if not, in 4 months. Okay, ito ha, either in 10 months, yung iba sa inyo within 4 months, yung iba sa inyo within 2 months, yung iba sa inyo within 6 months, mababayaran kayo ng mga nagkautang sa inyo, Virgo. Claim it if you want. It can also be vice versa. This could mean that within those months na nabanggit ko, makakabayad o mababayaran nyo yung mga utang ninyo. The Judgment. Nine of Pentacles. Queen of Wands. Nine of Cups. Okay. Eto nakikita ko. Okay, Virgo, Knight of Swords. I think this week, huwag kayo magpadalos-dalos sa inyong mga desisyon at sa inyong mga sasabihin. Mag-ingat kayo. Unahin muna natin sa balita. Page of Swords. Marami sa inyo, Virgo, ay makaka-receive ng magandang balita regarding your work or trabaho. Okay, regarding work or trabaho, let's get more cards. Okay. Wait lang. Kuha tayo ng mga verifications. Regarding trabaho. Yeah. Virgo. Let's verify. Let's try to verify your reading, no? Let's see. Virgo. Ayan. Tingnan natin. Roadblock. Yeah. I feel like lumabas din dito sa Two of Wands and Nine of Pentacles. Okay. Yung iba sa inyo makaka-experience ng delay, pagbabago, setback. Okay. Mukha kasing may humahad lang. Makaka-experience kayo ng delay regarding pera, utang, mabayaran kayo. But definitely, doesn't mean na
Hindi kayo mababayaran. Meron ng konting delay. Kaya pala sinabi dito, Virgo, wag kayong pasugod-sugod. Okay, it's not the end. Hindi ibig sabihin hindi kayo mababayaran or hindi ibig sabihin na hindi nyo mababayaran. Okay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. What else? You have child. Inner child. Do what you love. Ace of Swords. I think marami sa inyo ang makakaisip ng magandang idea regarding about something that you love. You will enjoy. Meron kayong maiisip na magandang idea para matupad ang inyong mga pangarap, Virgo, with the Nine of Cups. Could also be when the Nine of Cups, this is wishes fulfilled. Pleasure, contentment. Mukhang makakaisip ka talaga ng magandang idea kung saan ito yung bagay na matagal mo nang gustong gawin. Isang bagay na makakapagbigay talaga ng saya sa buhay mo. This could be a hobby, this could be a business na gustong-gusto mong gawin noon pa. Something like that. Okay? Ayan. What else? Yoga, contemplation, deep breath, centered, steady, healing. Next, you have diamond, happening now. Okay, you have repair and you have a balloon, freedom. Yeah, makaka-experience ka talaga ng financial freedom, ascension, may pag-angat dito. There's something about with this Ten of Pentacles, I really do see here na makaka-receive ka ng support. Yung iba sa inyo mabibigyan ng malaking pera either through love, through connection, through sharing, para mabibigyan ka ng parte. Could also be like pagbebenta ng lupa. May share ka sa nabentang lupa. There's something about big money na makukuha mo dito, Virgo. I don't know kung saan ito. But it looks like it will ito na yung sagot sa mga pinoproblema nyo sa pera. There's something about that. Mawawala na yung stress sa pera, makakalaya ka na, ma-attain nyo pa ang mga goals ninyo. Talagang successful. Ascension, rising up. Ito na yung time kung saan aangat kayo, ikakaangat nyo yan. And also there's something about sa mga susunod na buwan, okay, sa mga Virgo natin dyan na nahihirapang makatulog, may mga pinagdadaanan sa kalusugan, or mahina na ang pangangatawan, may mga dinaramdam, itulog nyo lang maayos yan. Four of Swords, and with the yoga, contemplate, balansihin ninyo ang buhay ninyo, relax lang, wag kang magpaka-stress, wag kang mabina, take a break. Kung nagtatrabaho ka, maganda na yung maglaan ka ng oras ng makapagpahinga kahit konti. Wellness, rest, reflection. I feel like with the Judgment, this is your wake-up call. Okay? Return, reflect. There's something about Virgo na pagtuunan mo ng pansin ang iyong kalusugan. There's something about that. Wag ka masyadong mag-isip ng kung hindi maganda with the Four of Swords, kasi Four of Swords also could be someone na nag-overthink regarding their health. Okay, baka kasi sa kaisip mo ng hindi maganda ko nang iniisip mo, lalong mapapalala. I don't see, wala akong nakikita ditong alarming regarding your health. Ang ina-advise sa'yo dito based sa mga bara is, tulog lang talaga. Habaan nyo siguro ang tulog, or if you are suffering from insomnia, do your best na from time to time makahabol kayo sa mga lost sleep ninyo siguro, or take time na maka-recover ang iyong pangangatawan. If galing kayo sa surgery, operation, or there's something about recovery. Roadblocks.
Two of Wands. Dito yun eh. Okay. Repairman. Okay, for those of you na regarding love life, I think there's someone here, possibly a Knight of Swords, Virgo, possibly Aquarius, Gemini, or Libra, na gusto niyang ayusin ang iyong relationship. Okay, if this is someone na talagang balak niya talagang magkausap kayo, isa sa mga pangarap niya ay makausap ka, ma-reach out ka, kasi may gusto siyang ayusin sa inyong connection. Gusto niya, may magbabalik dito Virgo, sa love life, may magbabalik, a past person. Aquarius, either Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio, or Aries. Aries, Leo, Scorpio, and Aquarius. Babalik sa mga Virgo. At gustong ayusin, kasi nakikita kanya na forever, kanya ikaw ang talagang forever. It could also be vice versa. This could also be your energy, Virgo, na napipick up ko. I feel like, isa sa mga pangarap mo ay makausap itong tao na to at magkaayos kayo. Gusto mong ayusin ang relationship niyo. Yeah, kaya pala this is what's happening now. Virgo, I feel like right now or very soon may gustong kang happening now, babalik ang person mo. I think some of you, if yan ang isa sa mga pangarap ninyo sa love life na magkabalikan at maayos, yes, maayos. Basta, with the Ace of Swords, magkaroon kayo ng malinaw na usapan. There's something about that. Malinaw na usapan. Now, with regards to your career, if may mga inaantay kayong mga balita, Page of Swords, mga balita regarding your business application, business collaboration, business or pitch, or anong tawag nito, basta regarding work, business and career, magkakaroon ng delay, Virgo. But it doesn't mean na hindi matutuloy. I feel like marami sa inyo ay balak na ibang bansa, balak na magsulo. I also feel like meron yung iba sa inyo balak in the future, balak na magsulo sa relationship. Also, may marami kayong plano na gustong ma-achieve. I feel like there's something about meron kang plano mong maging self-sufficient. I feel like marami sa inyo may planong kumita ulit, may planong mag-ipon, may planong maghanap ng pagkapirahan, pangkabuhayan. Yeah. Meron lang konting delay dyan. May humaharang. May humaharang sa inyong success. Virgo, some of you, kasi lumabas roadblocks. May humaharang sa inyong achievement. Possibly, ginawang ka ng hindi magandang ritual. Now, for those of you, sa mga gustong speaking of ritual, by the way, okay, about this, huharang, balakid, especially if, alam mo, Virgo, na you are very hardworking, nagsisikap ka, okay, parang hanggang ngayon, hindi mo pa rin ma-feel yung success, hindi mo pa rin makita yung todo effort ka pero walang nangyayari. Then panoorin niyo po ito. Now, ito naman ay energetic cord release at detachment ritual na gagawin ko sa January 27, 2026. Okay, ito ay isang malalim at sagradong ritual, energetic ritual na ginagawa ko para putulin, paluwagin at tuluyang i-release ang mga energetic cords na hindi na nakakabuti sa iyo. Mga connections patuloy na humihila sa iyo pababa o pabalik
sa sakit, pagod, takot o paulit-ulit na toxic cycle. So pag-usapan muna natin kung ano ang energetic cords. Ang energetic cords ay invisible energy connections na nabubuo sa pagitan mo at sa mga past lovers, ex-partners mo, mga toxic people, posibleng kaibigan mo, ka-workmates mo, o even kamag-anak mo. Right, mga traumatic experiences, mga guilt na daladala natin, mga resentment, attachments, kung ano man yan, or even mga obsessions na hindi na maganda o hindi na nakakatulong sa iyo. Or situations na tapos na pero emotionally present pa rin or energetically present pa rin na nakakaapekto sa buhay mo. So kahit wala na sila sa buhay mo physically, nakakabit pa rin ang energy nila. Kaya bigla kang napapagod kahit wala kang ginagawa. Paulit-ulit mong naiisip ang isang tao o yung tao na yan or hirap kang mag-move on or gumawa ng desisyon even. At parang may humahawak sa iyo pabalik or humihila sa iyo pabalik kahit gusto mo nang umusad or mag-move on. So anong ginagawa ko sa ritual na ito? Sa January 27, 2026, gagawin ko ang ritual na ito sa tahimik at sagradong space gamit ang mga focus prayer intentions, mga elements, mga items, mga instruments ko. Okay, so ako lang po ang gagawa ng ritual, wala kang kailangang gawin, wala kang ipapadalang item, wala kang marireceive na item, wala kayong video na matatanggap o larawan ng ritual dahil ito ay sacred at private at may tinatawag kasi tayong mga evil eye or usog na yung iba hindi nila sinasadya pero nakakadala sila ng negative energy. So, ayan. So, again, sino ang pwede? Dapat sumali kung gusto mo nang mag-move on pero parang hindi ka makaalis. Ang hirap mong gawin, hindi mo magawa-gawa. Or kung may taong emotionally draining sa paligid mo kahit wala na sa buhay mo. Or kahit wala na sa buhay mo or even mas lalo na sa mga nakakasalamuha mo. Or kung paulit-ulit yung mga sakit na nararamdaman mo, mga selos, galit or lungkot at gusto mo nang mawala yan, so ito ang ritual na nararapat sa iyo. Or kung pakiramdam mong may energetic attachment pa rin sa past. At kung gusto mo ng clean slate bago pumasok sa bagong chapter. Now, kung nagtatanong kayo, bakit sa January 27, 2026? Ayon po sa ASI, Association of Spiritual Integrity at other sinalihan kong grupo kung saan ako miyembro at according sa mga teachers namin at masters namin, ang petsang ito, ang date na ito ay energetically supportive para sa detachment without bitterness, release without regret, and closure without confrontation. So, ito ay hindi paghihiganti, hindi pagbura ng alaala, kundi pagbalik ng enerhiya mo sa'yo. Okay, so ang ritual na ito ay ginagawa with prayer, intention, and spiritual guidance. Ayan. So again, sa gustong sumali, alright, magbayad kayo 500 per person. Kaya kung dalawa kayo nasasali, 1,000. Kung tatlo, din 1,500 and so on and so forth. Ayan. So again, ang energetic cord release and detachment ritual ay isang spiritual clearing na ginagawa ko para tulungan kang makawala sa mga invisible energetic ties na humihila pabalik sa'yo. Kahit gusto mo nang umusad, right? O nagpapaulit-ulit ng sakit at trauma. Nagpapabigat sa iyong dibdib, isipan at energy. At nagpapahirap sa iyo para makapag-move on ka na or para makapag-let go ka na. At nagpaparamdam na parang may nakakabit pa. So, hindi ito simpleng move on lang. Ito ay energetic process kung saan binabalik ko sa iyo ang energy mo at pinapaluwag natin or pinapawalan ang any attachment para maging free ka ulit, para maging malaya ka ulit.
No, ano naman ang goals ng ritual na ito? Ang ritual na ito ay ginagawa para sa pag-release, palayain ang energy mo mula sa emotional attachment, mga trauma bond, toxic cycles, mga fear, mga guilt, resentment na nararamdaman, or need ko pa siyang maintindihan loop, mga ganon. Another is detachment. Another is energy return. So, maraming tao hindi nakakausad kasi hindi lang puso ang naiwan, kundi energy mo din naiwan pa rin. So, sa ritual, kinukuha ko pabalik yung part ng energy mo na napunta doon. Ibabalik ko sa iyo. And 4, boundary and protection seal. Napaka-importante kasi pagkatapos ng release, okay, tinatatakan ko yan ng energetic protection, boundary reinforcement, and closure intention para hindi na basta-basta pumapasok ulit yung same draining energy, yung same energy na humihila sa inyo pababa at any attachment. Ayan. So again, sa gustong sumali, mag-PM lang kayo sa akin sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Kung hindi nyo alam, pakibasa na lang or pakihanap sa comment section dito sa baba sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Again, okay, sa mga gustong sumali sa cord cutting release, okay, so sana napakinggan nyo na mabuti yung explanation ko sa energetic cord release and detachment ritual. It's the same with cord cutting release. Kanya, same lang sila ng pangalan. Okay, nasa comment section po ang link para sumali. I-click nyo lang yung link dyan na nakikita nyo sa comment section, nakapinned. And then you will be redirected sa Facebook page ko. Mag-message po kayo doon. So I feel like with regards to your plans and goals, you will succeed. Meron lang nakaharang. May humaharang. Okay. I don't know kung ano yung iharang na yan. It could be generational curse. It could also be like sinadya talaga ang gawang lagyan ka ng harang ng isang taong may inggit sa iyo or may masamang hangarin sa iyo, baka kinukulam ka. Maraming mga dahilan ng harang or maraming pamamaraan ang pagharang ng isang tao. I think na-mention ko na lahat dito, okay? Yeah, you have a spiritual. Yung iba sa inyo may spiritual power or perfection. This is you talaga. Virgo, this is you. I feel like with this perfection, there's something about gusto mong ma-perfect. Okay? Possibly a project or something. Yeah. Wag ka lang magmamadali. Ma-perfect mo yan. Meron kang goal na ma-achieve, huwag ka lang magmadali with the Knight of Swords. Ma-achieve mo yan in divine timing, pagpaplano ng mabuti, pag-isipan ng mga desisyon, pagnilayan ng mabuti, you will succeed. Angat ka. And for those of you, again, sa gustong tumulong, gustong sumali sa ritual, again, nasa comment section. Okay, I feel like mayroon yung iba sa inyo makakaranas ng achievements sa career. With the Queen of Wands and the Knight of Cups. You will achieve success. Basta with the Queen of Cups, huwag ituloy mo lang ang pagsusumikap mo. Don't give up. Especially if, for those of you sa ating mga Virgo, if may time na gusto mo nang bumigay, gusto mo nang sumuko, there's something about wag mong sukuan yan. I don't know exactly kung ano yan. Could be anything. Okay, tumama ba? Naka-resonate pa? Tumagos ba sa inyong kaluluwa? Huwag mong sukuan yan. Ano kaya yan? Could be a project, it could be a pagiging content creator, pagbablog, pagiging YouTuber, pagbi-business, pag-a-apply. Huwag mong sukuan. There's something about sa ginagawa mo na ang mensahe is huwag mong sukuan. It will give you happiness and fulfillment. Basta, huwag ka lang masyadong aggressive sa approach mo. There's something about that. Okay? So, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Yan po ang yung reading. Di na po ako magtatagal. Sana nagbigay sa inyo to ng gabay, nagkaroon kayo ng clarity, at nakaresonate kayo. Let me know in the comments. If there's something na gusto nyong i-claim nyo na po sa baba.
Now, meron akong ipapakita ng mga items. If you're interested, watch this. Panoorin niyo po ito. Okay, mga madam at sir. Okay, explain ko lang dito sa video na ito yung mga available on hand na mga bracelets na of course may dalang benefits. At dito, bawat bracelet, i-explain ko na mabuti. Hindi na siguro masyadong detalyado kasi hahaba ang aking explanation. Almost lahat ng ito ay makikita ninyo sa Facebook page ko, mga postings. At sa postings, doon ang pinaka detalyadong explanation ng benefits ng bawat kristal. Kagaya nito, okay, andun nakasulat yung benefits ng lava stone. This is the lava stone. And this is faceted green jade. Okay? High quality po. Ayan. So, magkano ito? This is 1,700. May libreng prayer request or ritual na gusto ninyong i-request sa akin. At hindi lang yan, pati intentions. Intentions, like for example, gusto mong makapasa ng board exam, gusto mong mabayaran ng utang, gusto mong makahanap ng magandang trabaho, gusto mong yumaman, o ano man mga intentions ang gusto mong isama sa akin sa pag-bless ng item na ito. Okay, kasi lahat ng item dadaan po sa ritual ng pag-blessing. Okay? So, ang kagandahan dito pag bumili kayo ng mga item ko, may kasamang dasal, may kasamang prayer ritual na pwede nyong i-request. Pwede kayong magpadagdag. Okay? So, para saan ito? Sa mga naghahanap ng pera. Gusto ng financial opportunity because jade is pampaswerte na sa pera, pampaswerte sa negosyo, pwede rin. Now, ang lava stone, ang dala niyang benefits is protection. Protection na hindi masunog sa taong 2026, Fire Horse Energy. Protection na hindi ka, may dala din itong protection sa mga inggit, usog, nag-evil eye. If you like this design, highly recommended ito sa mga lalaki. Panlalaki, pwede rin naman babae, pero mas maganda siya sa lalaki. 1,700, pwede nyong ipangregalo sa husband ninyo, sa anak ninyo. Ayan. I only have limited stocks po dito. Okay? Take a screenshot na lang if gusto nyong bilhin. At ipadala yung screenshot sa Facebook page Bono Magos. Ang ganda in actual. Kung nagagandan kayo sa video, ayan, mas maganda siya in actual. Bagay na bagay sa mga kalalakihan natin. Now, kung ayaw nyo naman masunog ang pera ninyo or negosyo ninyo or ayaw ninyong ma-burn out sa taon na ito, I highly suggest you buy ito ang maire-recommend ko sa inyo. Lalo na problema pa kayo sa pera. So, marami itong benefits. Okay? Itong white chalcedony, kilala ding white jade, ibang klase ng white jade. Okay, white jade or white chalcedony with agar wood. Agar wood is ang kanyang metaphysical benefits is growth. Growth. So, may money coin na gawa sa black agate or black onyx. This is protection from your money na hindi masunog sa taon na ito. So, anti-sunog ito sa inyong kapirahan. What do you mean masunog? Literal ba na masunog? Mabadambono? Masunog, meaning to say, magastos, nang wala sa plano, darating lang sa kamay mo, maya-maya in a second, sunog na, wala na. Di mo alam saan napunta. Kasi sa white jade, tutulungan ka nitong makapag-decide ng tama sa inyong mga kapirahan, financial decisions, tutulong. At iwasan ding ma-burn out sa negosyo, kung may negosyo ka. Iwasan yung ma-burn out, karoon ng fatigue. Pwede rin ito sa career at negosyo. Ayan. So, this is anti-sunog. Agar wood is malaki ang benefits. It could also be na
magpapa-increase din ito na yung pera. May dasal din ito na sa description ng instructions sa association, itong bracelet na ito may dalang dasal na tutulungan kang maparami ang yung pera. So hindi lang tong anti-sunog, basta this is all about money. Okay, kung ang problema niyo ay pera, anti-stress na rin. Okay, may dala din. But mostly this anti-sunog. Asan dito ang nagpapakontrol ng sunog sa pera? Itong agarwood kasi. Okay, magkano ito? 950 lang po bawat isa. Ayan. Kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at i-message niyo ako. Bawat order, meron kayong libreng ritual request, prayer request. Napunto naman tayo dito sa napaka-interesting na bracelet. This is may pagkamahalan. 1,980. This is black obsidian. Black obsidian with green jade plus mayroon pang money coin na black onyx. This is very, very isa sa pinaka highly recommended ko na stones if ang problema ninyo ay na-stress kayo sa pera. Irregardless ko ano man yan. Stress kayo sa negosyo, stress kayo sa mga bayarin, stress kayo makahanap ng pagkaperahan, stress kayo na makahanap ng magandang trabaho, stress basta related sa pera. Ito. And also sa may negosyo dyan, sa mga may negosyo, tatlo ang may recommend ko. Either ito. Kasi green jade is also about pampaswerte sa negosyo. Pampaswerte sa pera. Green jade. So, suswertein ka sa pera, suswertein ka sa negosyo, ito na. Ang obsidian, protection sa mga posibleng gawang ka ng hindi magandang orasyon, kulang, palipad hangin regarding sa negosyo mo or trabaho mo or pera. Okay, so para maprotektahan ang inyong resources, maprotektahan ang iyong mga inipon, maprotektahan ang iyong mga pinaghirapan, investments, na mabudol ka, magawang ka ng ritual kasi ang black obsidian is also protection from any psychic attacks, any voodoo ritual, any black magic. So 1,980 each. Pag ito naubos, wala nang restock. I'm not sure kung makaka-restock pa ako kasi kailangan ko munang ubusin itong mga binibenta kong item bago ako magre-restock. Okay, kailangan ko ng puhunan ulit para pambili ulit ng stones. Ayan. So, 1,980 each kung gusto niyo. For more information about the item, nakapost po ang kanyang flyer or description sa Facebook page. Hanapin nyo lang yung Facebook page link dito sa comment section. Ayan. Now, talking about Tai Shui. Tai Shui. Tai Shui daw yan or Tao Shu. Yung iba naman Tao Shu, yung iba naman Tao Shui. Ayan, Tao Shi. Okay? So, Tao Shui, Tao Shui is the Grand Duke of Jupiter. Kung na-offend niyo si Tao Shui o Tao Shu sa taon na ito, I have 3 bracelets that I can recommend. Actually, 4. Kasi meron tayong, nag-isa na nga lang kasi ang white jade. Ito yung unang naubos, but I can possibly restock. Okay, magkaiba po ang price niya, okay? I believe this is 950. Ito talaga ang Tao Shui bead. Tai Shui. Tama ba? Tai Shui. Tao Shu. Okay. Ito talaga yung bead niya. Alright? So, para saan ito? Protection sa kamalasan sa buong taon. Kasi si Tai Shui is siya ang nagdudumala sa kaswertihan ng tao sa buong taon. Kaya kung alam ninyong na-offend ninyo si Tao Shui sa itong taon na to, Year of the Fire Horse, then you need this bracelet para maiwasan ang mga kamalasang mangyayari sa buhay mo. Magkano ito? 950, may kasamang dasal, ritual, intentions, prayer request, kung ano pa man yan. I believe this is 750, yung green jade.
Okay, yung red string, may dala rin protection. These are all Tai Shui bracelets. 3, 4 actually yung pagpilian mo. Meron ding black if ayaw nyo yung white. Okay, highly recommended ito sa 950 din po ito. Adjustable. Okay, pwede nyo ma-adjust ito. Paliitin, palakihin, paluwangin. Ayan. I only have for now ito na lang ang natirang pieces. Pag na-sold out, di ko alam kung makakapag-restock pa ako. Okay, maunahan na lang po sa pagbayad. Ito, 750 ang green jade. This is hindi to basta-basta na jade. Magandang quality. I believe this is nephrite. Okay, lahat yan jade. Iba-iba lang ang quality. Iba-iba ang kanyang, quality niya. 750. Ito. Okay, marami nang kumuha. Ito, naubos yung white jade. Night jade is for all of the zodiac signs. By the way, kung ang tanong ninyo, ma'am, paano kung hindi ko na-offend si Tai Shui o Tao Su sa itong taon na ito? Pwede ba akong bumili ng mga ganyang bracelet? Yes. Pwede. Pwede. Napunta tayo sa wood. Mga wood. These are agar wood, may sandalwood, agar wood din na isa. Then this is, meron siyang may amoy. Aromatic na amoy. This is for career bracelets na pampaswerte sa career, possibly career at trabaho and financial growth. Why? Ito kasi iba-iba ang price nito, mga madam. This is G agate. Okay, pangontra ito sa kamalasan, pangontra sa black magic, pangontra sa usog, evil eye, lalo na kung lagi kang nai-evil eye ng kasamahan mo. Green aventurine, pera, opportunity, and agarwood is for growth. So, may dala itong financial opportunity benefits. Maprotektahan ka pa sa loob ng inyong trabaho. Iwas chismis, iwas paninira. Pwede kang mag-request ng ritual or prayer intentions regarding your work o ano pa man. Also, this is another form of G agate. G agate kasi is protection sa evil eye. Isa sa protection aside sa evil eye na yung evil eye talaga. And this is sodalite. Sodalite is for career. Sodalite is for someone na namumblema din sa board exam. Pwede ko itong ma-recommend. Okay, this is 1,980. Itong 3. This one, isi-sell ko na lang ng 700. Evil eye din ito with green aventurine. Nag-iisa lang. Bakit napaka-importante ang wood element sa taon na ito? This will control the fire of the fire horse energy. The fire element of the fire horse. Kasi kung sobra ang apoy mo sa year 2026, you will experience burnout, fatigue, binat. Sobrang binat na hindi ka na makatrabaho. Instead na naghanap buhay ka, nagkasakit ka, tinakbo ka sa hospital at iwas disgrasya. Do you know that lahat ng ito kasi may dala ding protection sa anumang klase ng sakuna o disgrasya sa biyahe, lalo na ngayon, marami ang nagmamadali because of the fire horse. Ang takbo, isipin niyo ang kabayong out of control. Lahat na madaanan niya, sunog, wasak, disgrasya. So, ito will protect you. Alright, for more feedbacks, testimonial about mga items ko at about mga ritual na ginagawa ko, you can follow and you can search my FB page, Bono Magos PH. Again, nasa comment section ang link. Alright, another is Ruyi. Ruyi na may evil, agate, protection agate. G agate din ito. So, poprotektahan ang blessings. Ano man ang blessings ang ibinigay sa iyo ng universe or ni God, mapoprotektahan sa mga taong try kang pabagsakin. This is the purpose of this bracelet. This is also 1,980 because of this Ruyi green agate po ito. Okay? Ito ang nagpapamahal.
and wood element. This will help harmonize sa taong ito. Ayan. Now, this one is medyo may pagka-expensive ito mga madam. I believe, for those of you mag-inquire about this lapis lazuli na glass, non-tarnish, I guarantee. Hindi po yan kakalawangin. Kaya wag nyo lang ugaliing, pwede nyo mabasa. Okay? Pero baka mawawala kalaunan yung kinang. Pero hindi yan mga ngalawang. Okay? Magkaiba po ang price ng bawat isa. You can inquire more about this item sa Facebook page ko. I-message niyo ako. Take a screenshot kung gusto ko niyong mag-inquire. This is about, I believe, nasa 4,000 to 5,000. May libreng private reading at other rituals. We can talk about the inclusions, okay, sa Messenger. This one is 4,000, I believe. Yeah, ito. Magkaiba kasi yung size nila. Ayan. 3 to 5 itong mga to. Magkaiba ang price. Now, this one, this is very interesting. Andito na lahat. Alashan, jadeite, and citrine, and silver obsidian na manico. This is this is a full lion, if I'm not mistaken. Yeah, a full lion. Baby lion. Okay, baby lion. Yeah, baby lion. Black, silver obsidian. This is 5,555. Jadeite, napaka-expensive. Alashan, ito laki ng bead. Ayan. And yung quality ng citrine. Okay, maraming benefits. For more information about the benefits of this crystal, for more information about the inclusions, may kasamang libreng private tarot reading na ito. Lahat ng mga expensive na items ko may libreng private tarot reading. And other prayer rituals na pwede nyo i-request. Yan, take a screenshot at i-message niyo ako if you want this. For those of you who are looking for Larimar, this is 3,000 something. Larimar na beads, bracelet, class, rhodium, okay? Rhodium. 3 lang ang available. 3,000 something. Gusto nyo inquire. Ayan, take a screenshot kung gusto nyo bilhin. Ayan. At ipadala yung screenshot sa Facebook page. For those of you looking for pink emerald na may alashan, 2 money snake, if you are born in the year of snake, sakto sa inyo. Snake is a symbol of transformation. Kung gusto niyo magbago ang inyong money pattern, financial status, kung gusto niyo magkaroon ng magandang pagbabago, because alashan is also may grounding effect siya. Ang benefits ng alashan is prosperity and abundance kasi because it connects with the root chakra, ground. Any grounding stone is nagsusuporta sa finances. Lalo na, tinan mo, inukitan ng money coin. Alam ng gumagawa mga Chinese na talagang bagay sa alashan. And snake, this means talaga na magdadala to ng financial transformation sa buhay mo. Lalo na sa mga nalugi ang negosyo, na-scam sa mga investments, nawalan ng pera dahil sa inutang pera na hindi na binalik. I highly recommend this. And with the pink alam niyo naman ang emerald is one of the stones na nagbibigay swerte and abundance and prosperity. And with this pink, it means it will heal your any emotional trauma and stress na naranasan ninyo naranasan niyo related sa finances or pera. Na-stress kayo kasi na-depress kayo dahil hindi kayo na binayaran ng utang ng laki-laki. I highly recommend this. And na-stress kayo and gusto nyong magbago na ang kapalaran ninyo sa mga pinoproblema niyong pera. I highly recommend this. Now, this is 3,200 mga madam. Okay, may libreng private tarot reading, 3,000 pataas na item. 2 lang, 3. Now, this angel alashan is, if you are, andyan yung butterfly wings niya, this also symbols transformation, pagbabago talaga. Angel meaning
protected ka, guided ka all throughout habang you are trying to change your finances. Maganda na yung protektado ka habang inaayos mo ang gusot mo sa pera, problema mo sa pera. Emerald is about abundance and swerte, prosperity. Pink, ito yung healing your emotional wounds dahil sa pera, okay? Ayan. What else? I have blue water jade, Burmese jade or blue water jade with rose quartz, and then black fulayan. Yeah, this is fulayan. Fulayan na black. Black obsidian, golden obsidian is for protection. Protection sa kulam. So, kung gusto ng protection habang nag-a-attract ka ng love life or gusto mong protektahan ang relationship mo sa third party, iwas sa mga gossip, chismis, protektahan mong partner mo na relationship mo na hindi maghiwalay. And also, Burmese jade is pampaswerte. So, I highly recommend this for someone who wants to attract relationship and at the same time gustong protektahan if ever makahanap ka ng afam or makahanap ka ng partner na may potential na agawin ng iba. This is it. And also business, kasi Burmese is just about kasi kung rose quartz lang ang bead na bibili ninyo, it's just all about healing emotional wounds sa relationship. Walang dalang protection at swerte. So, ito na. 2,980. 2,980. Now, tiger's eye with Pishu rose quartz. Almost the same sila ng benefits. Magkaiba lang ng mga stones. What else? Tiger's eye with laughing Buddha na I believe this is jade. Green jade. Green jade. Pampaswerte. Laughing Buddha, pampaswerte talaga. Green jade, may dala din protection. And tiger's eye, ayan, with hulu pa na symbol. Hulu is for longevity and kung may mga karamdaman ka, dala na rin. Habang nag-attract ka ng swerte, ginagaling ang mga sakit mo. Pinoprotektahan ka pa na hindi maulit ang sakit. May kasamang dasal. Ito nakapost ang kanyang description. Okay, marami pa. This one is if you are looking for tuloy-tuloy na blessings, mga madam at sir, I highly recommend this sa mga lalaki. Tuloy-tuloy na blessing. This mantra bead, green mantra bead, is for money protection. Protektahan ka na maloko ka sa investments habang nag-a-attract ka ng blessings at swerte. So, maganda yan, lalo na kung may negosyo ka, may iniimpusahan kang negosyo, may iniingatan kang proyekto, may iniingatan kang investments, iniingatan mo ang iniipon mong pera para hindi masunog. Perfect na perfect for this. And for those of you na habang nagkumikita ka, habang nagkukumay ka, continuous ang blessing na papasok, I highly recommend this. This wood, type of agar wood or wood is for growth, financial growth. Growth plus continuous na mantra bead for blessing and protection, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang biyaya. Okay. This is 1,980 po. Nag-iisa lang. Take a screenshot for those of you na gustong bumili. I can also, pwede ako mag-pre-order nito or I think meron pa akong ibang natira. Okay, ayan. Eto naman for career. Financial, sa mga gustong makahanap ng bagong career at gustong magkaroon ng magandang career. Agarwood, this is agarwood, and agarwood supports financial growth, and sodalite is for pampatalinos habang nag-work ka. So, I highly recommend this sa mga gustong makapasa ng board exam, civil service exam, gustong mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. This one. Okay? Also, 1,980. Ayan. I think na-mention ko na lahat ng mga bracelets. For more other bracelets, tingin na lang kayo sa Facebook page ko. Marami pa akong maipopromote. Thank you so much po
Again, take a screenshot sa item mo gusto mong bilhin at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos page. Nasa comment section ang link. Thank you so much po. Ingat po kayo and God bless.